Magandang araw at ngayon ay mag-aaral ulit tayo ng salita ng ating Panginoon at ang series nga po natin is Growing Deep, Being Rooted in God's Word. So, yung verse na pag-aaralan natin ngayon ay matatagpuan sa aklat ng 1 Peter 2:4 hanggang 5. So, sabi dito, lumapit kayo sa Kanya na siyang batong buhay na itinakwil ng mga tao. Ngunit, sa Diyos siya ay hirang at mahalaga. Kayo rin ay katulad ng mga batong buhay. Itinatatag kayo ng Diyos sa isang bahay na espiritual. Kayo ay mga saserdoteng banal, kaya maghandog kayo ng mga handog na espiritual na kalugod-lugod sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. So, sino ba yung sinasabi dito na buhay na bato na itinakwil ng mga tao? Cornerstone. So, walang iba po kundi ang ating Panginoong Jesus. Marami yung hindi kumilala at nagtakwil sa Kanya. At sabi nga ng Panginoon, siya ay isang hirang at mahalaga. So, yung unang katuruan natin, sabi dito, the Bible speaks of 3 temple. So, alam naman natin na yung unang temple ay tinayo ni King Solomon and then ng mga Israelites. And the third temple, which is ang ating Panginoong Jesus. So, sabi doon sa verse 5, kayo rin ay katulad ng mga batong buhay. Tinatag kayo ng Diyos na sa isang bahay na espiritual. Kayo ay mga saserdoteng banal, kaya maghandog kayo ng mga handog na espiritual na kalugod-lugod sa Diyos sa pamamagitan niya. So, sabi nga, ang Biblia ay nagsasalita dun sa 3 temple na tinayo. Alam naman natin na yung bawat temple na tinayo nila ay nabuwal din, kagaya ng unang temple, nabuwal yun. Tunay nga na hanggang sa ngayon, sabi nga yung temple, yung 3 temple na tinayo ng ating Panginoong Jesus, at hanggang ngayon ay nananatili pa rin. At pabuti ng pabuti, parami ng parami yung lubos na nakakilala sa ating Panginoong Jesus. So, number 2 sa atin, the third and final temple is Jesus and His body, the church. So, kagaya na sinabi ko, yung third and final temple, wala nang susunod dito, ay walang iba kundi ang ating Panginoon, ang kanyang body, which is yung bawat isa sa atin, o yung church. Sabi nga, ang church ay binubuo ng mga tao o ng mga alagad ng ating Panginoon na sumusunod at nagpapasakop sa Kanya. So, number 3, sabi dito, the people of God are the living stone. So, tayo yung buhay na bato na talagang nagpapatunay at dapat nating patunayan na tayo ay tunay na tagasunod ng ating Panginoong Jesus. So, bilang mga Kristiyano, dapat alam natin kung ano ba talaga yung pagiging Kristiyano. Ano ba talaga yung dapat gawin ng isang tunay na sumusunod sa ating Panginoon. Ang maging kasangkapanin niya sa lahat ng bagay, sa lahat ng oras. So, we need to be a living stone. So, tayo yung buhay na patotoo ng ating Panginoon na magpapatunay na siya ay Diyos, siya ang provider, siya ang nagbigay ng buhay ng bawat isa sa atin. So, we need to know that, na sa sarili natin, ano ba talaga yung road ko bilang isang Kristiyano at paano ako makakapagbigay ng kaluguran sa ating Diyos na buhay. So, para naman po sa ating application, sabi dito, gather to edify. So, ang goal natin is to gather and to lead them to Christ, to the Lord,
kung paano na dapat nilang sambahin, papurihan, pasalamatan ang Diyos na lumikha sa bawat isa sa atin. Pangalawa, gathered to intercede. So, ano yung intercede? Ito yung mga tao na nananalangin ng matyaga at talagang yung puso nila ay mabigyan ng kaluguran yung ating Panginoon, na ipanalangin yung mga like the member of the church, the other friends, family, etc. And also sabi nga, yung lingkod ng ating Panginoon. So sila yung nag-intercede kung may mga nais silang gawin o na mangyayari para sa kalulugod ng ating Panginoon. Then pag-intercede, yun yung makakatulong upang mas lalong palakasin yung puwersa nila na makabot sa trono ng biyaya yung kanilang mga panalangin. Although alam naman natin na talagang tinutugon ng Panginoon yan kapag alam ng Diyos na para na talaga sa iya. So, number 3, sabi dito, gather to serve. So, hindi lang tayo basta dapat isang Kristiyano. We need to serve our God. We need to thank also Jesus Christ who saved us from the Calvary. So, tayong lahat, malaya tayo na makalapit sa ating Panginoon, makapag-serve dahil alam natin na isinukong na natin yung buhay natin sa kanila. And it is important to know kung ano ba talaga yung dapat mong gawin o saan ka ba talaga nalulugar. Kaya dapat hindi tayo magkaroon ng inggit dun sa mga tao na dito nakapwesto, dun sa mga kapatid natin. Sapagkat doon natin makikita kung ano ba talaga yung tunay na may tutulong natin. So, sa ganitong paraan ay sabi nga, makikita natin kung ano ba talaga yung naisin ng Diyos sa buhay bawat sa atin. The true third temple. So again, thank you for watching this video. I hope you learned something and God bless you.